Magandang araw po, ito po muli si Dr. Kasem. Ngayon, sa pang-apat na segment ng ating episode na ito ay ating tatalakayin ang mga chronic disorders na nauugnay sa nausea at vomiting. Una ay ang nausea at vomiting ng pagbubuntis. Hanggang 74% ng mga babaeng buntis ay nakakaranas ng nausea at o kaya vomiting. Ang mga risk factors ay kasama na ang mababang antas ng edukasyon o kita, African American ancestry, pagkakaroon ng babae na fetus, at iba pa. Pangalawa ay ang gastroparesis. Ang term na ito ay tumutukoy sa pagkadili ng gastric emptying. Ang pinakakaraniwang sanhi ay ang idiopathic at diabetic gastroparesis. Pangatlo ay ang gastroesophageal reflux o GERD. Ang nausea ay maaari ring maging unang sintomas ng GERD at karaniwan ay nagiging mabuti sa tamang pag-manage ng GERD. Pang-apat ay ang gastric outlet obstruction. Ang pyloric stenosis ay maaaring mangyari dahil sa malignancy o peptic ulcer disease. Panglima ay ang eosinophilic gastroenteritis. Ito ay isang bihirang sakit kung saan may eosinophilic infiltration sa gut. Ang sakit na ito ay maaaring maging dahilan ng nausea at vomiting. Pang-anim ay ang chronic idiopathic intestinal pseudo-obstruction. Ang karamdamang ito ay karaniwang resulta ng isang underlying disorder na nakakaapekto sa neuromuscular function. Pang-pito ay ang mga functional nausea at vomiting disorders. Ayon sa Rome 4 criteria, may tatlong disorders ang na-identify. Una ay ang chronic nausea and vomiting syndrome. Ito ay may kakaibang kondisyon na kinakailangan upang masabing mayroon nito ang isang pasyente. Pangalawa ay ang cyclic vomiting syndrome. Ito ay may stereotypical na episodes ng vomiting at may iba't ibang criteria upang masabing mayroon nito ang isang pasyente. At ang pangatlo ay ang cannabinoid hyperemesis syndrome. Ito ay may episodic na vomiting na katulad sa cyclic vomiting syndrome at ito ay resulta ng matagal at labis na paggamit ng cannabis. Pangwalo at panghuli sa mga chronic disorders ay ang rumination syndrome. Ito ay isang behavioral disorder na madalas napapagkamalan sa ibang conditions tulad ng vomiting, gastroparesis, o GERD. Ayon sa Rome 4 criteria, ang pagkakaroon ng rumination syndrome ay may tiyak na criteria. Ang pangunahing paggamot ay ang behavioral modification. Sa mga nabanggit, mahalaga ang tamang diagnosis at pag-unawa sa mga chronic disorders na nauugnay sa nausea at vomiting. Sa pamamagitan nito, mas may hahatid natin ang tamang pag-aalaga at paggamot sa ating mga pasyente. Salamat sa inyong patuloy na pakikinig at sa susunod na episode ay mag-uusap tayo tungkol sa iba't ibang treatments para sa nausea at vomiting. Hanggang sa muli. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel.